Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Isang mapagpalang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, welcome po sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat, kung saan sabay-sabay po tayo napapakinggan sa 104.5 radyo natin Brooks Point, gayon din po sa 89.5 Radio Bandera Philippines, at sa bayan po tayo napapanood sa ating YouTube channel, ang MIO Brooks Point, na makikita po ang link sa ating official na Facebook page. At sa lahat po ng nararating ng tinig na ito, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Susunod na po ang ating Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw ng Sabado. Ngayon po ay ika-22 araw ng Pebrero taong 2025. Ako po si Althea Ley de la Torre mula sa The Insights. Ang opisyal ng pahayagan ng Governor Alfredo A. Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School. At kami po ang maghahatid ng makabuluhang balitang bayan sa aming nakalap sa bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Narito ang ulo ng mga balitang naihahayag sa atin ng The Insights. Mayor Benedito namahagi ng food packs sa mga nasalanta ng bagyo dala ng shearline sa barangay sa bayan ng Brooks Point katuwagang MSWDO. Turnover ng program ng fish landing facility sa bayan ng Brooks Point pinangunahan ni Mayor Benedito. 30 senior citizen sa bayan ng Brooks Point masayang tumanggap ng libreng pustiso handog ng Municipal Health Office. 11th Bukayo Festival sa Barangay Ipilan masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Proposal para sa first Vegetable Derby and Harvest Festival isinaguni kay Mayor Benedito ng Office of the Municipal Agriculture. Kontrata sa pagitan ng JAS Trading, JAFS Construction Supplies at pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point nilagdaanan ni Mayor Benedito. Libreng review para sa darating na Civil Service Examination ngayong buwan ng Marso, suportado na ni Mayor Benedito. Mayor Benedito nakisa sa immersion graduation at OJT welcome ceremony ng Community Affairs Office. Mayor Benedito masayang dumalo sa Grand Alumni Homecoming Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated. At kaugnay ng balitang ito, Mayor Benedito nakisaya sa launch party ng SHGHS Batch 1980. Magbabalik ang The Insight News Team para sa mga detalyeng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan. Tayo po ay manatiling nakatutok sa programang ito. Para sa ating unang balita, Mayor Benedito namahagi ng food packs sa mga nasalanta ng bagyo dala ng shearline sa barangay sa bayan ng Brooks Point katuwang ang MSWDO. Tunghayan natin ang detalye sa balita ni The Insight News Reporter City Norwiza Flora. Balitang Bayan. Pagkatapos ng ilang araw na pag-ulan na dulot ng shearline sa bayan ng Brooks Point simula noong February 8 hanggang February 10, 2025 na nagdahilan ng malawakang pagbaha na nakaapekto sa mga kabahayan sa mga barangay sa bayan, partikular sa barangay ng Mali, Salugon, Mambalo, Tugtog, Aribungos, Samariñana, Barong-Barong, Maasin at Ipilan. Matagumpay na naibahagi noong Martes, Pebrero 11, 2025 ang mga food packs natin ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapekto
naapektuhan sa mga naturang barangay. Personal na iniabot ni na Mayor Cesario R. Benedito Jr., Konsehal Nathan Sam Ola Canilaw, Konsehal Ezekiel Rodriguez, Konsehal Richard Balean, Konsehal Hayati Dugasan, Liga ng mga Barangay President Honorable Georgeline Joy O. Kitchon, dating Executive Secretary Stalwart Benedito at ng mga kapitan ng nasabing barangay. Sa iniwan namang mensahe ng punong bayan, kanyang binigyang diin na laging bukas ang lokal na pamahalaan ng Brooks Point upang tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Si Tenorisa J. Flora, Governor Alfredo Abeg Sr., National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat City at sa Balitang Pangbayan. Turnover program ng fish landing facility sa bayan ng Brooks Point pinangunahan ni Mayor Benedito. Para sa detalye, narito si The Insight News reporter Kate Dagunan. Balitang Bayan. Tagumpay na pinangunahan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang turnover program of fish landing facility sa pangangasiwa ng Philippine Coast Guard Station South Central Palawan na personal na tinanggap ni Acting Station Commander CGS SCP ENS TZ Rose S. Bukad, PCG noong Huwebes, January 30, 2025. Ginanap ito sa Sitio Buligay, Barangay Poblasyon, District 1, Brooks Point, Palawan. At dinaluhan rin ni Liga ng Barangay President at Kapitan ng Barangay Honorable Georgeline Joy O. Kitchon, kasama ang iba pang opisyal ng PCG at ilang panauhin na sumaksi sa nasabing programa. Samantala, malaking kaginhawaan para sa mga mangingisda ng bayan ng Brooks Point at mga kalapit na bayan ang pagkakaroon ng isang partikular na lugar para sa pagbabagsakan ng mga sariwang huling isda at iba pang lamang dagat na isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga mamayan sa araw-araw. Kate Precious M. Dagunan, Governor Alfredo Abeg Sr. National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kate. Susunod, 30 senior citizens sa bayan ng Brooks Point masayang tumanggap ng libreng pustiso na handog ng Municipal Health Office. Tunghayan natin ang buong detalye sa ulat ng The Insight News reporter Sheila Ongo. Balitang Bayan. 30 senior citizen ang masayang tumanggap ng libreng postiso o dentures mula sa pamahalang lokal ng bayan ng Brooks Point sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Araw ng Lunes, ika-3 ng Pebrero 2025. Ang nasabing distribusyon ay naganap sa mismong tanggapan ni Mayor Benedito sa labi ng bagong gusali ng pamahalaang lokal. Ito ay isa sa mga programa ni Mayor Benedito, katuwang ang Municipal Health Office or MHO sa pangunguna ni Dr. Lavelin Sotoza at Dr. Celita Ferraris na sinumula noong taong 2024 na may inilaang mahigit 297,000 pesos na pondo. Sa kasalukuyan ay may nakapila pa umanong 110 pasyente na susukatan habang nasa mahigit 50 naman ang mga naunang naipamahagi sa mga senior citizens ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP ng Brooks Point Station. Bukas naman umano ang opisina ng senior citizen sa mga nais pang magpalista na gustong makatanggap ng libreng postiso. Sheila Main Onga, Governor Alfredo Abeg Sr. National and Technology Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Sheila. 11th Bukayo Festival sa Barangay Ipilan, masayang dinaluhan ni Mayor Benedito. Sa ulat ng The Insight News reporter, Jera Adale. Balitang Bayan. Masayang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang ika-11 taong selebrasyon ng Bukayo Festival sa Barangay Ipilan, Brooks Point, Palawan, araw ng Sabado, February 8, 2025. Kabilang sa mga dumalo sina Board Member Al Iba, Board Member Aris Arsaga, Board Member Marivic Rojas, Vice Mayor Attorney Merigin D. Feliciano, Konsehal Nathan Sam Ola Canilaw, Konsehal Sara Jane C. Abon, Konsehal Hayati B. Dugasan, Konsehal Ezekiel Rodriguez, Konsehal Jonathan Nagrada, Liga ng Barangay President Honorable Georgeline Joy O. Kitchon at dating Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito. Nagsimula ang programa sa isang grand parade kung saan ibinida ng mga residente ng Barangay Ipilan ang kanilang mga produkto na gawa sa niyog. Sinundan ito ng panalangin na pinangunahan ni Reverend Father Dennis F. Braganza at isiglang binati ni Barangay Ipilan, punong Barangay Kapitan Honorable Nazmil A. Basin sa kanyang pambungad na pananalita ang lahat ng mga dumalo sa
nasabing selebrasyon. Samantala, binati rin ni Mayor Benedicto ang Barangay Ipilan sa kanilang ika-11 taon ng pagdiriwang ng Bukayo Festival. Anya, napakagandang maipamalas ang kulturang ito sa mga susunod na henerasyon at maipagmalaki sa iba ang kasaganahan ng produktong nyog sa bayan ng Brooks Point, dahilan kung bakit ito tinaguri ang Coconut Capital of Palawan. Kasunod ng mensahe ni Mayor Benedicto, sinundan ito ng judging of Bukayo Purok Exhibit, Zumba Dance Showdown at full demonstration na nilahukan ng mga residente, kaguruan at estudyante at mga opisyalis ng Barangay Ipilan. Jera Adale, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jera. Samantala, proposal sa First Vegetable Derby and Harvest Festival isinaguni kay Mayor Benedicto ng Office of the Municipal Agriculture. Narito ang The Insight News reporter, City Norwiza Flora. Balitang Bayan. Bumisita sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. si Chris Joseph J. Cadlaon ng Office of the Municipal Agriculture o OMA, kasama ang 3 national vegetable seed suppliers na sina Aldrich Hailo ng Eastwood Seed, Christian Jaime ng FAA Green Seeds at Andy Pulido ng Rambo International mula sa Maynila. Araw ng Martes, ika-4 ng Pebrero 2025, na ginanap sa New Municipal Hall Lobby, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan. Ang nasabing pagpulong ay upang isangguni ang planong First Vegetable Derby ng Harvest Festival na sisimulan sa katapusan ng Marso o sa buwan ng Abril, depende sa mga mapagkakasunduang kabuuan ng itatagal na proseso mula sa pagtatanim hanggang sa pagha-harvest na nasabing mga pananim. Layunin ng programang ito ang paglalaban-labanin ng iba't ibang brand ng seedlings na mga gulay na itatanim ng mga Vegetable Growers Association sa bayan ng Brooks Point na napiling itanim sa AgriWorld at sabay-sabay na aanihin sa nakatakdang panahon. City Norwiza ng Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, City. Susunod, kontrata sa pagitan ng JAS Trading, JAFS Construction Supplies at ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point nilagdaan niya ni Mayor Benedicto. Balitang hatid sa atin ng The Insight News reporter Kate Dagunan. Balitang Bayan. Pinangunahan ng Bids and Award Committee o BAC ang paglagda ng kontrata sa pagitan ng Local Government Unit ng Brooks Point sa pamamagitan ni Mayor Cesario R. Benedicto Jr. at ng JAS Trading at GAFS Construction Supply para sa mga piling proyekto ng LGU noong February 3, 2025 sa tanggapan ng Punong Bayan bagong gusali ng LGU sa Barangay Tugtog, Bayan ng Brooks Point. Kabilang sa mga proyekto, sakop ng kasunduan ang concreting ng road development mula sa Barangay Hall patungo sa bagsakan ng Center Barangay Molinod na may kabuuang halaga na 1,271,830 pesos and 90 centavos. Ang multi-purpose pavement sa Sitio Abubakar, Barangay Kalasagin na nagkakahalaga ng 746,355 pesos and 96 centavos. Ang Barangay Site Lot 11 L1 Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan na nagkakahalaga ng 372,280 pesos and 40 centavos. At ang Covered Court Group Gives at Perimeter Pavement sa Barangay Site, Barangay Maasin na may kabuuang halaga na 3,294,916 pesos and 66 centavos. Bago matapos ang seremonya ng paglagda, pinaalalahanan ni Mayor Benedicto ang mga kontraktor na tiyakin ang pagsasagawa ng mga proyekto sa itinakdang oras upang hindi lumampas sa itinakdang timeline. Kate Precious and Dagunan, Governor Alfredo Abueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kate. Samantala, libreng review para sa darating na Civil Service Examination ngayong buwan ng Marso, suportado na ni Mayor Benedicto. Narito ang ulat sa ating The Insight News reporter, Sheila Ongo. Balitang Bayan. Masayang dumalo si Mayor Cesario R. Benedicto Jr. sa libreng Civil Service Exam o CSE review na inorganisa ng Human Resource Management Office o HRMO ng pamahalaang lokal ng Brooks Point noong Linggo, Pebrero 9, 2025 sa Convention Hall, Barangay Poblacion District 2, Brooks Point, Palawan. Pinangunahan ni na HRMO Luz T. Galicia at Administrative Office 5 Muksin Giro Ibrahim III ang nasabing CSE review para sa mahigit 100 mapalad na kalahok na inakinabang sa libreng pagsasanay.
Layunin ng programang ito na bigyan ng kaalaman at kumpiyansa ang mga nagnanais maging lingkod bayan upang matagumpay nilang maipasa ang pagsusulit. Pinasalamatan naman ni Mayor Benedito ang inisyatibang ito ng HRMO dahil malaki umano ang maitutulong nito sa bayan ng Brooks Point kung mas maraming taga rito ang makakapasa sa darating na pagsusulit sa Marso 2, 2025. Bukod kay Mayor Benedito, nagpaabot din ng suporta sina Konsehal Nathan Sam O. Lacanilaw, Liga ng Barangay President Honorable Georgeline Joy O. Quiachon, at dating Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito. Shalamay Onga, Governor Alfredo Obueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Sheila. Mayor Benedito, nakisa sa immersion graduation at OJT Welcome Ceremony Community Affairs Office. Balitang hatid sa atin ni The Insight News Reporter, Jera Adale. Balitang Bayan. Masayang dumalo si Mayor Cesario R. Benedito Jr. sa isinagawang Senior High School Immersion Graduation at College on the Job o OJT Welcome Ceremony ng Community Affairs Office o CAO noong Biyernes, February 7, 2025. Pinangunahan ni CAO Designate Ireneo Maestricampo ang seremonya na naglalayong pasalamatan at bigyang parangal ang mga Senior High School Work Immersion students ng Brooks Point National High School o BPNHS sa gumuho ng 240 hours para sa kanilang work immersion at opisyal na tinanggap ang mga college interns mula sa Palawan State University Brooks Point Campus na namamalagi sa loob ng 600 hours para sa kanilang OJT o internship program. Nagbigay ng pambungad na pananalita si Administrative Aide Jen Bumakod, sinundan ng pinning and welcome ceremony para sa mga college OJT students. Kasunod nito ay ang paggawad ng Certificate of Completion para sa mga estudyante ng BPNHS, pati na rin ang kanilang mensahe ng pasasalamat sa CAO. Dumalo rin upang magbigay ng suporta sa programa si Liga ng Barangay President Honorable Georgeline Joy O. Quiachon at dating Executive Secretary Stalwart Joseph M. Benedito. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Mayor Benedito ang kahalagahan ng work immersion para sa mga senior high school students at OJT o internship program para sa mga college students dahil ito ay magsisilbing paghahanda sa kanilang tatahaking landas pagkatapos ng kanilang pagtatapos. Dagdag pa rito, pinasalamatan niya ang mga estudyante sa kanilang serbisyo sa bayan at sa pagpili ng nasabing opisina para sa kanilang work exposure. Hinimok din ni Mayor Benedito ang mga mag-aaral na baunin ang kanilang mga natutunan upang magamit ito sa kanilang mga hinaharap na propesyon. Jera Adale, Governor Alfredo Obueg Senior National Technology Vocational and Memorial High School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jera. Susunod, Mayor Benedito, masayang dumalo sa Grand Alumni Homecoming ng Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated. Ulat, hatid ni The Insight News Reporter, City Norwiza Flora. Balitang Bayan. Masayang dinaluhan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang Grand Alumni Homecoming ng Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated. Kasama ang kanyang mga high school batchmates noong Sabado, February 8, 2025 sa nasabing paaralan na may temang pagbabalik tanaw, pagpapahalaga at pag-asa, sama-samang pagdiriwang ng mga taon ng pagkatuto at pag-unlad. Ang nasabing alumni homecoming ng SHGHS na pinamunuan ng host Batch 2000 ay isa sa highlight ng selebrasyon ng paaralan sa kanilang 77th founding anniversary, kung saan nagtapos si Mayor Benedito noong taong 1980. Sinimula ng programa sa isang Thanksgiving, mas pinamunuan ni Reverend Father Roy B. Baluarte, OAR, na sinundan ng isang grand parade sa bayan ng Brooks Point, kung saan ipinamalas ng mga batch alumni ang kanilang pagkakaisa bilang paggunita sa kanilang mga taon sa paaralan. Sa programa, nagbigay ng welcoming remarks si Batch 2000 Vice President Alexander Villaos, na sinundan ng opening remarks mula kay SHGHS School Principal Sister Christine B. Ignacio AR. Nagsilbing pangunahing tagapagsalita si Attorney Francesca Anselma Alba Lacandazo na nagbigay diin sa matatag na pundasyon ng SHGHS sa tagumpay ng maraming individual na nagtapos dito sa loob ng mahigit 7 dekada. Sa pagpapatuloy ng programa sa gabi, formal nang nanumpa ang bagong halal na SHGHS Alumni Association officers, kung saan nahalal si Municipal Administrator Edgar Lacandazo bilang Alumni Association Vice President. Nagkaroon din ng raffle draw, intermission numbers, live band performance
performances at masasayang pagsalo-salo ng mga alumni. Ayon kay Mayor Benedito, napakahalaga ang pagbabalik tanaw sa paaralan, hindi lamang upang muling makita ang mga dating kaklase at guro, kundi upang sariwain din ang masasayang alaala ng kanilang kabataan at balikan ang mga taon ng pagkatuto at pag-unlad sa inaharap. City Nerissa J. Flora ng Governor Alfredo Obueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, City. Kaugnay ng balitang ito, Mayor Benedito nakisaya sa launch party ng SHGHS Batch 1980 sa ulat ni The Insight News reporter Kate Dagunan. Balitang Bayan. Kaugnay ng naunang balita, masayang nagtipon-tipon sina Mayor Cesario R. Benedito Jr. kasama ang SHGHS Batch 1980 para sa kanilang lunch party matapos ang matagumpay na opening program ng Grand Alumni Homecoming ng Sacred Heart of Jesus High School of Palawan Incorporated bilang selebrasyon ng kanilang ika-77 foundation anniversary. Ito ay ginanap sa conference room ng New Municipal Building, Barangay Tugtog, Brooks Point, Palawan noong Sabado, Pebrero 8, 2025. Sa kanilang lunch party, sinariwa ng Batch 1980 ang ika-45 anibersaryo ng kanilang pagtatapos sa nasabing paaralan. Bukod sa masayang salo-salo at kwentuhan, ginamit din nila ang pagkakataong ito upang pagplanuhan ang kanilang golden anniversary o 50th years. Sa kanilang lunch party, sinariwa ng Batch 1980 ang ika-45 anibersaryo ng kanilang pagtatapos sa nasabing paaralan. Bukod sa masayang salo-salo at kwentuhan, ginamit din nila ang pagkakataong ito upang pagplanuhan ang kanilang golden anniversary o 50th year sa SHGHS Grand Alumni Homecoming sa darating na taong 2030. Sa pagtitipon, nagbigay suporta rin ang Batch 1980 sa mga napipintong plano ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Pinasalamatan naman ni Mayor Benedito ang kanyang batchmate at anya isang kagalakan para sa kanya na muling makita ang kanyang mga dating kaklase na bumabalik sa bayan ng Brooks Point upang ipakita ang kanilang malasakit at pagpapahalaga sa paaralang umubog sa kanila. Dagdag pa niya, ang ganitong pagkakataon ay isang mahalagang paalala ng kahalagahan ng pagbabalik sa sariling bayan at pagbibigay ambag para sa patuloy nitong pag-unlad. Kate Precious and Dagunan, Governor Alfredo Obueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School. Nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa iyo, Kate. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panunood ng ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Susunod na sa ating programa ang Talakayang Bayan. Ako po si Althea Leo de la Torre. Kami po muli ang Governor Alfredo A. Obueg Senior National Technology and Vocational Memorial High School o ang The Insight News Reporters na naghahatid ng Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, Bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat po sa ating magigiting at magigiling ng mga tagapagbalita. At susunod naman po ang ating pangalawang segment, ang Talakayang Bayan. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Minsan pa, narito naman po tayo sa ating pangalawang segment, ang Talakayan Bayan. Ayan, ngayon po ay buwan ng Pebrero kung saan ating sinisilibra ang buwan ng mga puso. Pero hindi lang po iyon dahil ngayong buwan ay atin pong pinagdiriwa ang National Arts Month. Kaya naman po, ayan, magkakaroon po tayo ng isang masining, makulay at masiglang panayam. Kasama po ang ating Tourism Operation Assistant, walang iba po kundi si Sir Gerald Kaabayan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sir. Magandang araw po sa ating lahat, mabuhay. So sa mga manunood po natin dyan, magandang araw po at magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, nagpapasalamat po kami, Sir, na pinaunlako niyo po ang aming invitation despite of your busy schedule. Ayan, kaya kami po ay nai-excite na makapanayam po kayo dahil napakaganda nga po itong National Arts Month. Kaya hindi na po ako magpapatumpik-tumpik pa. Para po sa unang katanungan, Sir,
Ngayong buwan po ng sining, ano po ang basihan ng ating pagdiriwang? Ito po ba ay nakaangkla sa isang batas? Meron po tayong Presidential Proclamation number 683 na nilagdaan po ng ating President Corazon Aquino na naglalayon po ang February ay siniselebra sa buong Pilipinas ang Arts Month celebration. So para mapakita po yung mga talents natin ng mga kabataan at hindi lang po sa may mga talents po sa lahat-lahat, ma-express po nila ang kanilang galing sa kanilang mga talents performances. Ayan, sir, nabanggit niyo po yung mga bagay na iyon. Kaya maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga inihanda ninyo pong mga pakulo para sa celebration po ng Arts Month dito po sa bayan ng Brooks Point? Ayun, marami po tayong mga inihandang mga activities para po sa darating na Arts Day celebration dito po sa bayan ng Brooks Point. Unang-una po dyan, meron po tayong tula kung sasambitin. Yun po yung pinaka-title niya. So, meron po tayo i-flash sa Facebook page ng Artist Guild of Brooks Point. So, nandoon po lahat ng mga criteria, mga guidelines, kung paano po kayo sumali. Dahil ito po ay contest po, ito siya. So, pangalawa po, itong pulang tula. Wow. So, di ba? Nakaka-excite po kasi ngayon lang po natin mararanasan na may mga ganito tayong mga activities. Yes po. Barating sa poetry. So, pangalawa po, Bigkasang Bayan. Ito naman po ay inter-school. Sana po mapanood po ng mga iba't iba po nating mga schools dito po sa bayan ng Brooks Point para po makapili po sila ng kanilang mga talents o para po maging contestant po dito po sa Bigkasang Bayan. So, pang-apat po, meron po tayong Tinig Artist Guild of Brooks Point. Ito po ay mga singers po natin na members po ng ating pong Artist Guild na binuo po na organization. So, meron po tayong mga iilan na magagaling at pili na mga singers dito po sa bayan ng Brooks Point na members po ng ating organization na ipapamalas po nila ang kanilang angking galing sa pagkanta. So, kaabang-abang po yan. Yes po. So, pang-lima po, meron po tayong TikTok Trupa Dance Contest Challenge. TikTok. So, meron po tayong so sa akin po yan i-email yung mga entry dahil po online po ito, contest. So, makikita po ito sa page po ng Artist Guild of Brooks Point. Yes po. So, next po, meron po tayong art exhibit sa Octagon din po ito gaganapin. Doon po siya i-showcase yung mga iba't iba po nating mga magagaling sa painting natin na nagawa na nila, na i-display po nila na iba't iba pong mga magagaling sa Brooks Point pagdating po sa pagpintor or mga painting natin na artist. So, sunod po, meron po tayong painting contest. Gaganapin po ito sa February 24 din po ito. Morning po ito siya hanggang alas 3 ng hapon. So, mag-start po sila ng 8 a.m. yung sa painting. So, on the spot painting contest po ito siya. So, ang alam ko ay kumpleto na po yung slot. So, puno na siya kaagad ngayon pala. So, yun. Dahil po sa sobrang dami po ng gustong sumali, talaga pong hindi po yung iba nakapasok dahil meron lang po tayong slot lang po na dahil po siguro sa iba nating mga kulang po yung ating fund po parting sa pa-price. So, total, nag-uumpisa pa lang ito ngayon. So, sa March po, ganun din po, magkakaroon din po tayo ng ganito. So, bawi na lang po kami doon sa Kanyugan Festival. Yun. Sige po. Sunod po, meron po tayong Selfie Bestie Day. So, sa araw din po na yon. So, abangan nyo po, doon po kayo magkuha or mag-background nyo lang po yung ating mga pa-contest, mga exhibit, at kung ano-ano pa nyo po makita na pwede po, mahalan nyo po. Manalo po kayo dito, di ba? Meron po tayong mga pa-prizes na nag-aantay po sa inyo. Kaya join na po kayo. Then, next po, meron pa po tayong mga follow win, share win. So, ang gagawin nyo lang po, i-share nyo lang po yung page ng Artist Guild, yung mga post namin. Then, i-like nyo lang po. So, sa 24 po, malalaman niya po na kung sino po yung mananalo sa mga nag-like and share po natin. At ang alam ko, meron po tagsa-10. 10 winners ng pag-like, 10 winners ng pag-share ng aming page. So, the next but not the least, ito na po yung pinakaantay natin lahat, yung variety show. So, nag-invite po tayo ng iba't iba pong mga schools, mga performing arts. Meron din po tayong mga private sectors na naimbitahan na talagang mga sikat na at
pang national TV na. So, kaabang-abang po dahil dito po natin makikita yung iba't iba po nating mga performing arts. So, marami po tayong kaabang-abang pagdating po sa performing arts. Yes po. So, yun po. Ayan, talagang sobrang dami po nun, sir. Ilan po yun sila? 10 mga activities. Wow, napakadaming hinanda po ang Artist Guild Brooks Point para po sa lahat ng mga nais, lalo na sa mga estudyante at mga kabataan. Sir, matanong ko lang po, ito po ba yung first time natin na mag-celebrate ng National Arts Month dito sa Brooks Point? Yes po, ito po yung kauna-unahan po nating na isi-celebrate. Actually, launching na rin po ng ating arts. So, every year na rin po natin gaganapin itong ganitong activities natin para po mai-showcase natin sa buong mundo. Hindi lang natin sa Brooks Point lang. So, sayang naman kasi yung mga talents ng ating mga artists kung natin ipapakita sa ibang tao. So, yun. Talagang yung mga sinabi nyo, sir, na mga pakulo nyo, talagang nagki-cater po siya ng lahat ng kinds of talents. Meron sa singing, dancing, painting, ano pa ngayon, sir. Marami yung mga performing arts kasi talagang marami pong mga local artists dito sa atin. Yes, may very visual. talented talaga, sir, no? At ito pong platform nyo, sir, na pagsa-celebrate ng national ay laking tulong po ito sa kanila para ma-showcase yung kanilang mga talents, sir. Yes po, Ayan. Sir, ano po ba yung kahalagahan ng sining at pagdiriwang ng sining sa ating buhay? So, ito po yung sining na ito ay napakahalaga dahil ito po ay kultura po natin to eh. So, dito po natin ma-express yung ating feelings, mga drama sa buhay, kwento. Totoo po. Diba? Sa pagdating po dito ba nakakabuo tayo ng music sa pagtula. Dahil sa ating mga damdamin natin na in-express natin yung mga feelings po natin, di ba? So, napakahalaga po ito para at least, di ba, makabuo tayo ng ganitong mga activities, mga talents talaga. Yes po. Ano po ba ang saklaw ng sining, sir? Ito po ba ay sa pagpipinta lamang po, musika, or ano-ano pa po ba? Sa ngayon po, mayroon pa po kaming literary arts, performing arts, saka visual. So, yun pa lang po yung amin pong grupo ngayon na miyembro. So, the next na may magjo-join po ng mga iba po pong mga kinds of arts is na willing po mag-join sa amin, pwede na po para po magkaroon din po sila ng mga activities po pagdating sa arts. Kasi ang sining po is malawak po siya talaga. Napaka-broad. Yan, sir. So, kamakailan lamang po, ay nabanggit nyo rin po kanina yung Artist Guild Brooks Point. And sir, kamakailan lang ay inorganisa ng Municipal Tourism Office ang Artist Guild of Brooks Point or AGBP. Ano po ang nag-udyok sa inyong tanggapan na i-organisa ang artist sa bayan? Actually, matagal na po talaga namin gusto ni Ma'am Arlene na makabuo ng ganitong organisasyon dahil siyempre part ng sa Tourism, Culture and Arts Office. So, pasok kasi yung mga ganitong mga arts dahil sa Culture and Arts. Dahil marami na po tayo kasi nakikita sa iba-iba na nagpe-perform na, nagpalaban na sa ibang bansa na nga lumabas na sila. Sabi namin ni Ma'am, baka tinin natin buuhin ito dito sa Brooks na magkaroon ng ganito para at least, 'di ba, yung iba nating mga kabataan na hindi nila tinatago nila pa, mas mapakita nila yung mga talents, 'di ba, na mayroon pala dito sa Brooks Point na ganito kagagaling ng mga artists. Yes. Yan, sir. So, ano po ba yung functions at goal po ng AGBP or yung Artist Guilds of Brooks Point? Ang pinaka goal lang namin dito is, syempre, dumami din yung members natin. Siyempre, diba kakasabi ko lang po kanina na marami na po tayong mga artists na sumikat sa ibang bansa, sa province, sa national. So, bakit hindi natin gawin po dito? So, yun po, kaya naibuo po namin yung Artist Guild na yan dahil po gusto namin na mapakita lalo yung kanilang talents po pagdating sa arts. Napakaganda ngayon, sir, para isang buo lang sila, sir, no? Madali sila po, hanapin. Madali sila hanapin. Siyempre, di ba? Ngayon po kasi uso na ngayon, magme-message na lang ay, meron po ba kayo sa Brooks na ganito? Singers? O, siyempre, may message. Meron na po kaagad kasi meron na tayo kaagad na kilala na agad ng mga performing arts po. Sir, ano po ba ang mga suportang maibibigay ng ating lokal na pamahalaan para sa mga grupong tulad ng AGBP upang mas mapaigting at mapalakas ang ating mga local artists? So sa ngayon po dahil nag-uumpisa po lang po tayo ng ating pong mga ganitong organisasyon, mga activities. So syempre ang
local government unit hindi naman talaga tawag nito, talaga po sila po talaga magbibigay ng fund po nito dahil po part po ito ng culture ng ating bayan ng Brooks Point. So meron po tayong mga na-propose na mga trainings, workshops, mga seminars po para po sa ating mga artists na kaabang-abang po para po mas ma-develop up ng mas maganda yung kanila pong mga performances. So, ganun din po, nag-propose din po kami. Di ko lang alam kung pwedeng banggitin dito, pero tingin ko pwede na rin. Dahil para po mas makahikayat pa tayo ng mga members po. So, actually, nag-propose po kami ni Ma'am Arlene sa GAD project ng Performing Arts Center. Wow. So, kasi 'di ba, kung mapapansin po natin is ang dami po talaga mga pati sa mga performing arts, 'di ba, mga dancers, singers, wala po talaga silang area na pwede na magpagpraktisan, ganyan. So, naisip namin na mag-propose ng ganitong building sana kung pero tingin ko kasi na-approve na po kasi pero hindi pa siya ngayong taon. So sana yung talagang approve na talaga yung mag-start na talaga yung pag-build ng building na yun. So para hindi na po talaga mahirapan yung mga ating mga artists natin, di ba? So yun. Yan, maganda nga yun, sir, na may isang lugar lang sila, hindi sila sa mga cupboard court. Ay, yun po, yun talaga. Kasi marami akong nakikita na yung mga nagsumasaya din ng aagaw daw. Yes, ng mga venues. Ng mga venues, pag sa mga basketball, mga volleyball, nang aagaw raw sila. Kaya yan, sir, napakagandang project po yun na makakatulong po talaga sa pag-develop ng talent ng isang kabataan, isang tao po. Ayan, sir, napaka-promising at exciting po ng grupong ito. May age limit po ba ang maaaring maging member ng AGBP? Ano-ano po ba yung mga panuntunan upang maging kabahagi ng AGBP? Ayon po sa napag-usapan po namin sa mga officers po ng Artist Guild. So, ang gusto lang po namin is ang age po talaga mag-start ay 18. Tapos pagdating po sa higher age, wala na pong problema. 18 pataas po. Pwede pong sumali sa amin. So, yun. Basta po may mga talents na mapakita para po, di ba, may showcase natin sa iba't iba nating mga kababayan. Diba? So, baka kasi sabihin lang nila, sir, mga artist, ibig sabihin, pinta lang yan, Oo, drawing. pinta lang, yun talaga. Pero sa clown nito yung musika, dancing, literary arts. Yan, literary arts. So, sir, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Ayan, may mga nais pa po ba kayong iparating sa ating mga taga-subaybay? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Ayun, maraming salamat po. Inaanyayahan po namin ang bawat isa na makiisa po sa selebrasyon ng Arts Day natin sa February 24, 8 ng umaga hanggang alas 5 po. Sana po matunghayan po ninyo dahil napakaganda po itong event na to at makakatulong pa sa ating mga kabataan, mapakita sila na pwede pala silang sumali sa ganitong activities natin na ganito. Sa mga willing po na mag-join after the event po natin, is willing po, mag-chat lang po kayo or i-message nyo lang po yung aming page sa Artist Guild of Brooks Point or yung Municipal Tourism Office page. So, ayun po, sana po makapunta po kayo dahil may inihanda pa po kami na marami. Maliban po sa nasabi ko, pati mga audience, sigurado. Exciting. Talagang dapat makaka-attend kayo dahil may na-prepare po kami para sa inyo. Talagang exciting talaga yun, sir, yung sa February 24. Kaya abangan po natin yun. At yung mga nabanggit po ba nyo, sir, yung mga pulang-tula, ay nakapost din po ba yan sa inyong page? Lahat po ng mga activities natin, nakapost po ito sa ating page po ng Artist Guild of Brooks Point. Then, na-share na rin po ito ng ang tourism page. I think the MIO po, ganun din. Na-share na po para po mas mapabilis po natin pakalat yung mga balita po natin, mga informasyon na to para po maka-join po yung mga kabataan natin na gustong-gustong sumali sa mga ganitong patimpalak. Ayan. So, napaka-exciting po ito sa lahat po ng ating mga kababayan. Bata ka man, matanda, may buhok, wala. Ayan, kung meron kang tinatagong talent sa pagkanta, sa pagpinta, sa pagsayaw, welcome na welcome ka sa Artist Guild of Brooks Point. Kaya sir, nagpapasalamat po kami sa inyong serbisyo para po sa pagbibigay ilaw para sa ating mga kababayan na may mga talents. Sir, sa pamamagitan ng inyong organization ay naiilawan, sir, yung mga ganitong mga talent. Kasi maraming nahihiya lang
pero Yun po, very totoo. talented po Yes sila. po, totoo po yan. Kaya nagpapasalamat kami sa serbisyo nyo, sir. At nagpapasalamat po kami ulit dahil pinaunlakan nyo po for the second time ang Yes. aming invitation No despite problem of po. your busy schedule. Ayan, sir, nagpapasalamat po kami at God bless po. Thank you so much po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At narito na po tayo sa dulo ng ating programa. Ang pangatlong segment natin, ang Serbisyong Bayan. Ang una po sa ating listahan, magkakaroon po ng Electrical Installation and Maintenance NC2 Assessment ang SPCI sa April 6, 2025. Ang mga interesado ay maaring pumunta sa SPCI upang magpalista. Meron po tayong babayaran na assessment fee na nagkakahalagang 1,849 pesos. Sino nga ba ang pwedeng magpa-assess? Una, mga dating not yet competent sa EIM NC2 na assessment at gustong mag-take uli. Pangalawa, mga nagtatrabaho na related sa EIM ang linya ng trabaho. Pangatlo, mga graduate ng EIM track mula sa senior high school. Sa lahat po ng mga interesado at mga kwalipikado na pwedeng magpa-assess, pumunta lamang po sa SPCI para magpalista at para sa mga requirements para sa inyong assessment. Pangalawa naman po, ayan, para po sa mga job seekers natin diyan, ang JedTech Energy and Construction Group Incorporated ay kasalukuyang naghahanap ng mga aplikante para sa mga sumusunod na mga posisyon. Ayan, una po ay Coach, Safety Officer 3, CAD Designer, Mason, Nurse, helpers o mga laborers. Ayan, para po sa mga qualifications and requirements, maaari lang po kayong bumisita sa official Facebook page ng Municipal Public Employment Service Office, LGU Brooks Point, para po sa karagdagang mga impormasyon. At maaari rin po kayong personal na pumunta sa kanilang opisina na matatagpuan po sa Government Center Building, Barangay Tubtob, Brooks Point, Palawan. Ayan, Happy National Arts Month! In accordance to Presidential Proclamation No. 683, signed in 1991, the Municipal Tourism, Culture and Arts is preparing to celebrate with the theme, Ani ng Sining, Diwa at Damdamin. Ayan, in accordance with ating pagdiriwang ng National Arts Month, naghanda po ang Artist Guild Brooks Point ng mga exciting at nakakapanabik na mga activities na gaganapin po sa araw ng Lunes, February 24, 2025. Una po sa listahan ang Follow Win, Share Win. Pangalawa is Binhi, the starting point on art exhibition. Meron din po tayong Tinig AGBP Band. Meron din po tayong Selfie Bestie Day. Ayan. Take Tropa Dance Challenge. Meron din po tayong Bigkasang Bayan, ang tanghalan ng mga magbibigkas ng bayan. Meron din po tayong Pulang Tula Poem Making Contest. Meron din po tayong Tula Ko'y Sasambitin Spoken Poetry Contest. At meron din po tayong Painting Contest. Ayan po, ilan lamang po yun sa mga exciting na activities na nakahanda para sa araw ng Lunes, February 24, 2025, para ating ipagdiwang ang National Arts Month ngayong taon. At dahil po nasa buwan tayo ng mga puso o buwan ng pag-ibig, ang aming team po ay bumabati sa lahat ng mga bagong kasal ng congratulations and best wishes sa lahat po ng mga couples na kinasal sa katatapos lamang po nating kasalang bayan noong February 14, 2025. Serbisyong Bayan.
Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dyan po nagtatapos ang isang oras po nating balitaan, talakayan at serbisyong bayan. Sa bumubuo po ng Municipal Information Office, sa ngalan po ng aming Municipal Information Designate, walang iba po kundi si Ma'am Deborah Faith Malakaw. Ako po si Mariel Pagaduan ang naghatid po sa inyo ng Balitang Bayan, Talakayang Bayan at Serbisyong Bayan, sapagkat ang impormasyon ng bayan ay para sa lahat. Isang mapagpalang umaga, beautiful Brooks Point. Bayang mahal naming sinilangan, iyong pag-ibig dumaloy sa sapsaban. Sa iyo kumindayog ang kabuhayan, tanod mo'y maruyong sa kapatagan. Bayang mahal na ikaw ang nasa isip at aliw. Sa piling mo, lagi nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig. San man dalhin ang aming pagsuyo, perlas ka ng linaw sa amin. Hindi ka iiwan, ika'y aalagaan. Beautiful Brooks Point, aming tahanan. Tuloy po kayo sa bayan namin, pakinggan ang tibok ng aming damdamin, sa saliw ng agong at babandil. Beautiful Brooks Point, inyong mahalin. Bayang mahal na giliw, ikaw ang nasa isip at aliw. Sa piling mo kami nananabik, iyong damhin ang aming pag-ibig. Iyong damhin ang aming pag-ibig. Ang aming pag-ibig. Ang aming Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.